welcome ulit dito sa aking channel. And today's video, i-share ko nga lang sa inyo yung isang pautangan online na kung saan pwedeng makahiram hanggang 20,000 pesos. So by the way pa pala, para makautang kayo sa pautangan na ito, ay kailangan meron tayong isang valid government ID. Kung sakaling gusto nyong i-explore itong pautangan na ito, ilalagay ko na lang din yung link sa comment section at sa description below. So pwede nyo i-click yung link na yan para mai-reroute kayo mismo sa website ng pautangan na ito. And so by the way, sa online lang tayo or sa website lang tayo makapag-apply. And ayun nga mga beshes, pwede kayong makautang hanggang 20,000 pesos. Pero kapag first time natin na manghiram, 10,000 pesos nga lang yung ino-offer na loan amount. Kapag magre-loan ka, then meron kang good credit history or meron kang good credit standing sa pautangan na ito, ay pwedeng maaprubahan or pwede nga tayong makahiram hanggang 20,000 pesos. Bali, ang isa sa nagustuhan ko actually sa loan app na ito ay fast approval talaga. Napakabilis yung pag-process nito ng ating loan application. Inaabot lang yan ng 5 minutes, 10 minutes, or 15 minutes. Malalaman mo agad kung approve or declined ang inyong loan application. And once na naaprubahan yung loan application nga natin, ay dinidisburse din po agad-agad nila yung loan proceeds sa kung saan mga gustong matanggap ito. For me lang ha, maaasahan siya kapag pang-emergency na pangangailangan. Pero syempre, hindi ko naman kayo ni-encourage na umutang dito. So bali, itong sasabihin ko ay based nga lang ito sa sarili kong experience and nasa sa inyo pa rin. Option nyo pa rin kung gusto nyo itong subukan. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka lang dito sa aking channel, may good news nga po ako kasi every Saturday, namimili po ako ng 3 na mabibigyan po natin ng cash, and every 25th of the month, nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka nga sa iba't ibang videos na ina-upload natin. Kung ano nga pa yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online, at syempre, para maging updated ka sa announcement ng ating cash and cellphone giveaways. So, here nga mga beshes, Cash Express, itong isi-share ko nga lang sa inyo. So, para nga makautang dito sa Cash Express, ay dapat yung edad po ay 23 hanggang 50 years old, Filipino citizen at currently po living in the Philippines or dapat nandito nga po sa Pilipinas. Dapat meron po itong SSS ID, at for employed naman, kailangan nating makapagsubmit nga ng isang valid government ID. At ang ID nga na tinatanggap ng Cash Express ay yung SSS, TIN, UMID, Passport, Driver's License, PhilHealth, or Voter's ID. So, mamimili nga lang kayo. Ano naman yung mga kailangan nating tandaan para makapag-try na umutang dito sa Cash Express. Pero, gusto ko lang din na sabihin na in terms of interest or in terms nung iba't ibang fees, ay medyo mas mataas din po itong Cash Express kung i-compare talaga sa bangko or sa ibang mga lending companies. Kaya lang kasi ang isa sa mga nagustuhan ko nga dito ay yung fast approval talaga, mabilis mag-process ng loan application at nagdi-disburse agad ng loan proceeds once na kailangan natin nga ng extra cash para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. So, yung Cash Express ay nag-o-offer ng mahabang loan terms din. Minsan inaabot ng 3 months, 4 months na loan terms. Kaya lang kasi pag ang pipiliin natin na loan terms ay yung abutin ng ilang buwan, ay talagang asahan mo na mas mataas yung mga fees, yung mga charges, at syempre yung interest. Kaya ang ina-advise ko na kapag umutang ka dito sa Cash Express, mas maganda lang piliin natin ay yung pang 14 days lang, di ba? Or utang ka lang dito kung meron kang inaasahan na pambayad para at least makakapagbayad ka agad-agad once na natanggap mo yung pera or kung saan man manggagaling yung pera na inaasahan mo na pambayad. Para nga makapagbayad ka agad at hindi ganun kataas yung fees at yung mga interest na babayaran natin dito. Kasi nga, kung abutin ng ilang buwan yung pipiliin mo na loan terms and na in-offer. And kasi din yung mga ibang nakapag-try, haba yung loan terms na in-avail nila or na-offer sa kanila, kaya lang napakataas din naman yung mga fees and charges. Kaya mas in-advise ko na kapag halimbawa subukan nyo na umutang dito, mas piliin nyo yung short term lang talaga para hindi ganun kataas yung interest at yung mga fees. Okay? So, sabi ko nga kanina, isang valid ID lang yung requirements. Pwedeng makahiram nga dito sa Cash Express. At, yun nga, mabilis yung pag-process nito ng ating loan application. And by the way pala, itong Cash Express ay nag-check ako sa SEC or sa Securities and Exchange Commission. Registered din po pala
itong Cash Express sa Securities and Exchange Commission. And hindi lang yun mga beshies kasi nag-visit din ako sa CIC or Credit Information Corporation or Credit Information Company, and then nakita ko sa itong Cash Express or kasama itong Cash Express sa list of accessing entities sa CIC nga or sa Credit Information Corporation. Kaya, lagi akong in-advise na kapag umuutang tayo sa iba't ibang mga lending or sa mga pautangan online or sa bangko na kung saan kasama sa list or meron sa list of accessing entities sa CIC or Credit Information Corporation, dapat po talaga magbayad tayo on or before yung due date ng mga inuutang natin kasi legit po ang mga ito na nagsasubmit ng ating personal information sa CIC kung sakali na matagal na yung nakalipas na hindi ka pa rin nakakapagbayad ng utang mo. So make sure nga na magbabayad tayo on or before yung due date para kahit i-submit yung name natin sa CIC pero good credit standing yung makikita. Sa CIC kasi makikita yung credit report natin at yung credit score. At kapag yung credit record natin ay good naman siya or okay siya, ay kapag meron kang gustong utangan sa mga susunod na araw or susunod na buwan na bangko or sa ibang mga lending companies, ay mabilis lang maaprubahan yung ating loan application kasi nga okay or maganda or good credit standing yung makikita sa ating credit report. Pero kung ang nai-report patungkol sa'yo ay matagal ka magbayad or lagi kang delay magbayad or marami kang utang na hindi nababayaran or napakarami pa yung utang mo ngayon, possible po na negative credit standing yung lalabas sa inyong credit report at kapag negative credit standing, magiging reason ito para bababa din po yung ating credit score. At kapag mababa yung credit score at yun yung nakita ng bangko na gusto mong utangan or yung lending company na gusto mong utangan, ay possible na hindi ka nila pahihiramin kasi syempre hindi maganda yung credit standing nga natin. Okay? Kaya mas maganda or mahalaga talaga na kapag yung inuutangan mo ay kasama sa list of accessing entities sa CIC, magbabayad ka or dapat magbayad ka talaga on or before yung due date kasi para nga ang mai-report sa'yo ay good credit standing, hindi nga din. So, yun lang naman. And ayun nga po itong Cash Express, nakita ko nga sa list of accessing entities sa CIC. Kaya itong CIC kasi samahan ng iba't ibang mga lending companies, pati nga bangko nandito rin. And the ones na meron tayong mga hindi nababayaran na utang, talagang maire-report tayo sa CIC. And yung isa sa mga reason kung bakit nade-decline ang ating loan application. Kasi kahit sabihin mo, ibang bangko naman yung pinagkakautangan mo before, tas ibang bangko naman yung utangan mo ngayon, makikita pa rin po yan kasi pwede po nilang i-check yan sa CIC. Okay? So, yun lang mga beshies. Bali, share ko nga lang sa inyo. Cash Express nga, ilalagay ko yung link sa comment section at sa description below. Pwede niyong i-explore itong website ng Cash Express at kung sa tingin mo okay siya na utangan mo, then go. Pero kung hindi, ay please lang wag mo nang subukan. And, by the way pala, hindi ako binayaran ng loan app na ito. Bali, share ko lang sa inyo based on experience at based sa mga research na ginawa natin. So, disclaimer lang, try or apply at your own risk pa rin. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next video. Bye-bye!